Passion for God, compassion for man. Hindi po natin masasabi na tayong lahat ay masaya. Magiging hipokrito po tayo. Meron po siguradong kabigatan yan. Ano po, kaya kung minsan pumupunta tayo sa bahay-sambahan upang magkaroon po tayo ng kagaanan, upang masabi po natin, maidulog natin sa ating Panginoong Jesus yung mga kabigatan na yan, yung mga problema na yan. Ano po, kaya po sa gabing ito, ang dadalhin ko po sa inyo na mensahe ay pinamagatan po na love versus lust. Tuwing darating po ang buwan ng Pebrero, ng February, lagi pong sumasagi sa ating kaisipan, pag-ibig. Ano po? Lalo na po yung mga binata at dalaga. Yan. Ano po? Ito, nararamdaman po natin na sana merong magbibigay, lalo na po sa mga babae, may magbibigay na roses, chocolates, ano po, sa akin. Sa mga lalaki naman, sana meron na akong matagpuan, masilayan. Ano po, may pagbibigyan naman ako ng mga bulaklak na ito. Love versus lust. Gusto ko pong unahin sa inyo na pag-usapan po natin yung lust. Hindi po L-A-S-T, L-U-S-T. Pilit ko pong tinitingnan yan sa dictionary kung ano po yung pinakamagandang kahulugan niya o yung itatranslate niya po sa Tagalog. Pero hindi ko po makita kung ano yung maganda. Pero napakapangit pakinggan. Ano po yung lust? Lust of the flesh. Yung hilig. Doon sa pinaka-extreme o yung hindi magandang pakinggan. Ang sabi po dyan, ano po, L-I-B-O-G. Yan po, lust. Siguro po hindi natin pagkakaila o maipagkakaila karamihan po sa atin. Naranasan po natin yan, lust. Sabi po sa Matthew chapter 5, verse 27 up to 30. You have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Verse 29. If your right eye causes you to stumble, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. Verse 30. And if your right hand causes you to stumble, keep it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell. Sa Old Testament po, pag sinabing adultery, ang ibig sabihin, hindi pwedeng makipagtalik ang isang lalaki o ang isang babae may asawa sa tao o sa babae o lalaking hindi niya asawa. Adultery po yan. Ano po? Yan po yung napapanood natin na teleserye sa Channel 7. Ang sabi po dyan, ang ika-6 na utos. Maling-mali po. Kung babasahin ninyo ang Exodus chapter 20, hindi po ika-6 yan, ika-7 utos. Thou shall not commit adultery. Bakit naging ika-6 sa kanila? Dahil po tinanggal nila yung number 2, thou shall not make any graven images. Tinanggal po nila yung number 2. Kaya number 6 na po yan sa kanila. Pero sa Biblia po, number 7 po yan. Basahin po ninyo ang Exodus chapter 20. Ano po ba ang ibig sabihin ng lust? Sa Old Testament po, ginagamit po yung lust. Ano po? Sa New Testament, desire ang ginamit po dyan.
pagnanasa. Ano po? Kaya nga po, dito po ay pag-aaralan po natin kung ano ang last of the flesh. Karamihan po sa atin, o hindi po lahat, ano po, nararanasan po natin ito. Hindi lang po lust of the flesh. Marami pong pagnanasa ang tao. Ano po? May pagnanasa po yan sa material na bagay. May pagnanasa po yan sa yung praise, papuri. Ano po? May pagnanasa din yan kapag nagkwento yan. Ano po? May narinig siyang kwento. Pagkatapos, inaangkin niya yung kwento niyon. Yung ginagawa niya, siya ang bida, hindi yung talagang bida. Pagnanasa, para siya po ang makita. Ano pa po yung mga pagnanasa na yan? Marami pong klaseng pagnanasa yan. Pagnanasa sa karaniwan po, sa kasalukuyan po, marami po yan, material na bagay. Kapag ang katabi mo o ang classmate mo, friends mo, kaibigan mo, meron silang bagong cellphone, nagnanasa ka na magkaroon sana ng ganun na cellphone. Iba-ibang klaseng pagnanasa. Pero dito po sa ating tatalakayin, iba pong pagnanasa ang dapat po nating maintindihan dito. Lust of the flesh. Ang sabi po dito, you have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Ang mata po, ang sabi po, the physical eye is the physical organ of sight, the lamp of the body, one of the chief channels of information for man. Ang mata raw po, ay siyang lampara, ilaw ng ating katawan. Kung ano ang nakikita ng mata, ano po, parang yan po yung nag-feed, nagbibigay ng kaalaman para itong isip na ito ay gumana. Nandito ho ba yung kayo nung nakaraang linggo nung i-preach ko po na dapat ang ating kaisipan ay magkaroon ng pagbabago, renewed mind. Ano po? Ito po. Pero ang mata po, ano po? Yan po yung ilaw ng katawan. Ano po ang sabi? Sa Matthew chapter 6 verse 22, the eye is the lamp of the body. So, if your eyes is healthy, your whole body will be full of light. Tama po ba? Kapag ang mata mo, ano po, ang mata mo ay siyang lampara, ang ilaw, ano po, ng iyong buong pagkatao, ng iyong katawan. Ano po? Kapag yan ay puno ng, ano po, kaliwanagan, magiging malusog po ang iyong katawan. Amen po ba? Matthew chapter 6, verse 22. Luke chapter 11, verse 34. Your eye is the lamp of your body. When your eyes is healthy, your whole body is full of light. But when it is bad, your body is full of darkness. Uulitin ko po. Your eye is the lamp of your body. When your eye is healthy, your whole body is full of light. But when it is bad, your body is full of darkness. Kung ano po ang nakikita ng mata, kung ano po ang binabasa, kung ano po ang pinapanood ng mata, yan po yung nasa isip ng tao. Yan po yung maghahari sa katawan po. Sa kasalukuyan po, napakadali na ma-destroy o maging hindi maganda ang ating kaisipan dahil sa mga gadget po, mga cellphones, even sa mga bata po na maliliit ngayon. Noon, wala silang kamuang-muang kung ano yung nangyayari between sa married
tao po. Pero ngayon, tanungin mo ang isang bata, alam nila yan. Bakit? Napakadali po. Dahil sa mga gadget. Mahilig po sila ngayon sa mga cellphone. Napakadali po. Ano po na mag-browse. Sandali lang. Marurunong po yung mga bata ngayon. Ako po nahihirapan ako magpapaturo sa computer. Ano po, magpapaturo po ako doon sa bunso kong anak. Ang dali lang naman yan, Daddy, hindi mo alam. Marunong po, biyasa lang. Ganyan po, makadali, mapolyot ang ating buong katawan. Kung ano yung nakikita natin. Tama po, salita ng Diyos. Kung ano yung nakikita natin, kung mabuti yan, ano po, nagbabasa ka ng salita ng Diyos, puno ng salita ng Diyos ang iyong buong katawan. At kung nagbabasa ka, nanonood ka ng pornography, ano po ang pagkatao mo? Noong ginagawa ko po itong mensaheng ito, nagtitingin po ako ng kung ano ang mailalagay ko na picture, yung love versus lust. Pagkaklik ko po ng ganyan, nakita ko na yung iba-ibang klaseng larawan. Ano po? Inex ko po kaagad. Kasi napakadali. Kung ano nga yung nakita ng mata mo, ang isip mo, umaandar na. Nagkakaroon ka na kagad ng lust, ng pag-asa. Kaya nga po, doon sa computer namin, palipat-lipat po ako. Kung ano lang yung gusto ko, yun lang po ang bubuksan ko. Kaya po hindi ko tinuloy. Ano po? Kaya yung nagbigay po ng picture sa akin yan, si Sister Tess. Pastor, meron na po ako hinanda kanya. Ang gagawin ko lang sana, yan na lang, title na yan ang ilalagay ko. Kasi wala akong makita dahil napupulyot yung isip ko doon sa nakikita ko. Kaya po ganyan. Ano po? Napakatindi po ng lust. Pagnanasa ng desire sa ating mga tao na hindi po natin kayang kontrolin sa ating katawan, sa ating pagkatao. Karamihan po sa ating bumabagsak dyan. Last, that steal everything away from us and leave us desolate and destitute. Desolate po ang ibig sabihin, ulila, pinabayaan. Ano po? Destitute, sayat, wala na, ubos. Yan po yung nagagawa ng lust. Lust that steal everything away from us, leave us desolate and destitute. What is lust? Tinignan ko po yan sa Merriam-Webster Dictionary po. Sabi po dyan, a personal inclination. A very strong sexual desire for someone. Kapag sinasabi po kasi yung lust na yan, yan po yung kaagad na pumapasok sa ating kaisipan. A very strong sexual desire from someone. Sa Bible po, ang lust, tingnan po ninyo ang pagkakaiba. Sinful longing. The inward sin which leads to the falling away from God. Lust. Yan po yung nagpapahiwalay sa atin. Naglalayo sa atin sa presensya ng Diyos. O sa parelasyon po natin sa ating Panginoon. Uumpisahin ko na po yung ating topic. Intro pa lang po yan. Serious ko po kasi. Naiintindihan po ninyo, nauunawaan po ninyo ang mensahe po ng Diyos ngayon. Pabigat na po pabigat tayo habang pala hinuhukay po natin kung ano ang last sa buhay po natin. Number 1 po, lust is the origin of sin. Kung babasahin po ninyo o nabasa na po ninyo o nagbabasa po kayo
ng inyong mga Bible. Lust is the origin of sin. Sa chapter 3 ng Genesis, ano po? Kung umpisahan po natin yan, sa chapter 3 verse 1 po. Babasahin ko po sa inyo. Genesis chapter 3 verse 1. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin ni hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Verse 4 po. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo, kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Verse 6. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya nakahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din dito. Sa verse 6 po, kung babasahin po natin, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Desirable. Ano po? Tinukso siya noong ahas. At ito naman si Eva, nung marinig niya yung sinasabi po ng ahas na yun, sa akin po, ipaparaphrase ko po. Para po maunawaan po natin. Siguro habang sinasabi noong ahas yun, kay Eva, tinitignan niya yung punong yun. At habang tinitignan niya yun, nagkakaroon siya ng pagnanasa. Oo nga no. Bakit nga? Ipinagbawal. Ang ganda, ang sarap. Ganun po. Tayo po mga tao, ganyan tayo. Ano po? Pag meron tayong nakita isang bagay, ano po? Pagkatapos pumasok yung last na yan, yung pagnanasa na yan, ano po? Ulitin mo, titignan yan. At habang tinitignan mo yan, meron na pong nangyayari sa kaloob-looban, sa puso mo. Alam po ninyo, ang lust ay napakahirap kontrolin sa buhay po ng tao. Lust is the power or intensity that pushes us to possess. Lust is the power of or intensity that pushes us to possess. Kung babalikan po natin yung kwentong yun ng chapter 3 verse 6, ano po ang nangyari kay Eva? May kapangyarihan po yung lust, yung pagnanasa na yun. Kaya ano po ang ginawa niya? Sinuway niya ang utos ng Diyos. Power or intensity. Kapangyarihan, yung intensity po, yung tindi, yung lakas. Kaya nga po, kapag nagkakaroon ng earthquake, ang laging pinag-uusapan,
yung lakas ng earthquake, yung intensity, kung paano yung lakas ng, kung paano nanira. Ano po? Yan po yung last. Kayang-kaya niya sirain ang buhay ng tao. Pangkaraniwan po yan, yung last of the blessed. Maraming sinisira na pamilya ang last of the blessed. Ang hilig sa laman. Sabi nga po nung narinig ko na mensahe, even inside the church, ang last of the blessed, hindi po sinasanto ang mga mananampalataya. Napakahirap po talaga na labanan ang last of the blessed. Very powerful po yan. Sa James chapter 1 verse 14 to 15, ano po ang sabi dyan? But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then, after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. Sabi po dyan, ang tao po ay natutokso. Dahil doon sa sarili nila, sa yung pong evil desire and enticed. At yan po, kapag yung pagnanasa na yan, ay nanatili po dito sa ating kaloob-looban, sa puso po natin, magsisimula na po, gagawa ang tao. Magkakaroon na po ng aksyon. Gagawa na po yan. Una po, ano po yun? Nasa isip pa lang. Nasa puso pa lang. Ano po? Inaalagaan mo. Habang inaalagaan mo yan, lumalaki yan. At kapag yan, ay sabi dito, full grown na po yan. Hinog na. Gagawa na ang tao. Isa pong magandang ilustrasyon dyan ay si Haring David. Mababasa po natin yung kwento ni Haring David sa 2 Samuel chapter 11. The whole chapter po. Nung si Haring David po, nagpapahinga yan. Lumabas po siya doon sa kanyang palasyo. Meron po siyang balkon. Parang ganito po. Kung nasa itaas po yan. At doon sa ilalim mga bahay yan. Walang bubong yung mga bahay po. May paliguan po yan. Ano po? Habang nandun siya sa balkon, naglalakad siya. Napansin niya na meron isang babae na naliligo. Nakita niya po, napakaganda. Natural, siguro po, walang saplot, naliligo. Nakita niya, nandun siya sa itaas, kitang-kita niya. Ano po ang nangyari? Ano po ang ginawa ni Haring David? Sa araw-araw siguro nakikita niya yan, alam niya kung anong araw, anong oras, naliligo si Betseba. Pinagnasa niya po yun. Ano po? Nagnasa na siya. Ano po? Una, tinitignan pa lang niya. Kaya dun sa Luke, totoo po yung sinabi niya. Kapag ang mata mo, ano po, malinis yan, ang katawan mo, malusog. Pero kapag ang mata mo, puno ng karumihan, ang buong katawan mo, marumi rin. Kaya noong si Haring David, nagnasa na po siya. Ano ang ginawa niya? Dahil, ano po, inalagaan niya yun, kasalanan na yun, last of the blessed, ano po ang susunod niya ginawa? Tinatawag niya ngayon yung babae na inutusan. Inutusan niya yung pinaka-kapitan sa mga sundalo niya. Nagkikipagdigma po sila. Sabi niya doon sa kapitan, dalhin mo si Uriah doon sa pinakaunahan para pag lumusog nga sila, unang-una sila tatamaan, unang-una siya tatamaan. Unang-una siya masisibat o mapapala. Yun po. Naintindihan ko na unawaan ninyo kung ano yung ang ibig sabihin ng lust. Lust is the power or intensity that pushes us to possess. Una po nasa isip. Tingin. Tapos nandito.
Habang inaalagaan mo yan, binabalik-balikan mo yan, tinitingnan mo yan, darating ang panahon, aaksyon ka na. Gagawa ka na ng paraan para makuha mo yung ninanasa mo yan. Psalms chapter 7 verse 14. Behold, the wicked man conceives evil and is pregnant with mischief and gives birth to lies. Basahin ko po sa inyo sa Tagalog. Maganda po ito sa Tagalog. Awit. Ikapito po. Sundan po ninyo ako kung meron kayong mga Biblia po. Psalms chapter 7 verse 14. Ano po ang sabi? Pagmasdan mo ang masama, sa baluktot niyang isip, ipinaglilihi niya ang kalokohan at ipinanganganak niya ang kasamaan. Pagmasdan mo ang masama, sa baluktot niyang isip, ipinaglilihi niya ang kalokohan at ipinanganganak niya ang kasamaan. Yun po yung sinasabi ko kanina. Nasa isip pa lang. Ano po? Pinaglilihi din pala ang kasamaan. Ipaglilihi mo yan. Parang isang babae, ano po, na napuntis na naglilihi. Ganyan po yung kasalanan kapag inaalagaan po natin yan. Kapag dumating na po doon sa full grown na, ano po doon sa ikasyam, yung mga bata, sa 9 months, ano po, hindi po iluluwal na yan. Kapag ang kasalanan po, nandun na yan. Gagawa tayo na aksyon. Salita po ng Diyos. Hindi ko po salita yan. Kaya nga po, ang last ay matindi pong kalaban ng tao. Number 3 po, na gusto kong ihahatid sa inyo. Lust will separate us from God. Isaiah 59:2. But your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden His face from you so that He does not hear. Ang mga kasalanan po natin, yan po yung nagpapahiwalay sa ating Diyos. Bakit po kung minsan napakahirap po natin sumamba sa ating Panginoon? Tayo po, alam po natin yan. There is something wrong. There is a sin. Merong mga kasalanan nasa puso po natin. Kaya hindi po makapagtrabaho, hindi makakilos ang banal na Espiritu sa atin. Si Haring David po, anong ginawa niya? Nung nagkasala po siya. Hindi po siya nagmalaki sa Diyos. Nagpakumbaba po siya. Kaya doon sa Psalms chapter 51, kung di pa ako nagkakamali, ang sabi doon, create in me a pure heart, O God, and renew a right spirit within me. Take not away your Holy Spirit. Sabi po. Totoo. Mapapalayo tayo sa presensya na atin. Even our relationship po sa Diyos, unti-unti po yung mawawala. Even sa pamilya po natin, kapag ang kasalanan po, ginagawa na ng isang tao, nagnasa na siya, tandaan po natin, kung di pamilya kang tao, pati po yung pamilya mo, nagsasabi. Lust will separate us from God. Sa sarili po nating kakayanan, hindi po natin kaya na pagtagumpayan ito. Kailangan po natin ang isang kapangyarihan na nanggagaling sa Diyos lamang, ang siyang pwede po magbago sa atin. Ang siyang pwedeng magbigay ng kapangyarihan upang mapagtagumpayan po natin ang kasalanan.
Kung sasabihin ko po sa inyo na pwede po natin mapagtagumpayan ito dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ito pong krus na ito na nasa harapan natin, hindi po isang display lamang yan. Hindi po nandyan yan para pagnandahin po itong wall na yan. Sabi nga po ni Bishop kanina sa second service, kapag nakikita natin ang krus o nasasambit ang krus, ang pangalang krus, ang salitang krus, ang kaagad pong pumapasok sa ating kaisipan, paghihirap, sufferings. Pero alam po ninyo, napakahalaga po ng krus na yan. Yan po, dyan po natin makikita yung pag-ibig ng Diyos. Yung krus na yan. Diyan po lahat ginawa ng ating Panginoong Jesus. Yung pag-ibig niya sa sanglibutan. Ang sabi po sa Proverbs chapter 6 verse 25, do not lust in your heart after her beauty or let her captivate you with her eyes. Do not lust in your heart. Sa Proverbs chapter 6, verse 25 po, tingnan po natin sa Tagalog. Kawikaan 6:25. Huwag mong nanasain ang ganda niyang taglay, ni huwag paaakit sa tingin niyang mapungay. Ano po? Kami po mga lalaki, ano po? Ang kahinaan po namin, sa totoo man at hindi, kung aaminin po ng aking mga kabrats, ano po, mga lalaki, ano po, kapag ang isang babae napatingin sa iyo, tapos nagpungay-pungay, kaya po, beautiful eyes siya. Iba na kaagad ang nararamdaman namin. Totoo po ba o hindi? Manhid ka. Po, nagbibigay. Ano po ang sabi? Huwag mong nanasain ang ganda niyang taglay. Lalo na po nung sa Malaguya. Nung maganda yan. Siya po. Tapos tinignan ka ng gano'n. Ano po? Yung may malalim ang ibig sabihin ng tingin niya na napakaganda ng korp-korp na kanya. Makindat-kindat mo. Napakahina po. Diyan po bumabagsak ang karamihan sa mga lalaki. Ni huwag paaakit sa tingin niyang mapungay. Amen po mga lalaki. Itamo po lalo na po, itamong tarasawa. Tayo pong mga may asawa na. Ano po? Lagi po natin iisipin kapag pinatulan natin yan. Lalo na, may mga pamilya po tayo. Kawawa po yung mga pamilya natin. Sila ang nagsasaka. Ika magpakasasaka kay sarili mo. Ang last po, makasarili. Sana po, itong mensahe ng Diyos na ito, mabigat po itong last na ito. Magkaroon po ito ng kahalagahan sa buhay po natin. Galatians chapter 5 verse 16-17. Ang sabi po dito, so I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Yan po. Yan po yung pwede natin gawin. Tayong mga mananampalataya, tayong nakakaalam sa salita ng Diyos. Yan po, ganyan po tayo magtatagumpay. Pwede nating pagtagumpayan yung kasalanan na yan, yung kahinaan po ng ating laman. Galatians 5:16-17. So, I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh.
They are in conflict with each other so that you are not to do whatever you want. Amen po ba? Bakit po walk by the Spirit? Ano po ba ang bunga ng Espiritu? Bakit na sinabi po dito, walk by the Spirit? Anong klaseng Espiritu niya? Yan ba yung Espiritu ng San Miguel? Yan po ba yung Espiritu ng Ginebra? Yung iniinom po? Tanduay? Hindi po. Yan po yung Espiritu ng Diyos. Noong tinanggap po natin ang Panginoong Jesus bilang sarili natin tagapagligtas, inuulit-ulit ko po ito. Dahil patay tayo noon bago natin tanggapin ang ating Panginoong Jesus. Patay tayo spiritually. Ano po? Sa Espiritu natin. Wala tayong kaugnayan sa ating Panginoong Jesus. Pero tanggapin po natin siya. Nagkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Nabuhay po muli. Nagkaroon ng kaugnayan yung Espiritu po natin na patay. Ano po? Kaya yung Espiritu ng Panginoon, ng Diyos, ay nasa sa atin. At ano po ang bunga ng Espiritu na yan? Kaya nga po, sabi sa Galatians chapter 5, verse 22, 24, bababa po tayo kung binabasa po niyo, susundan po na ninyo ako. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passion and desires. Ganyan po kahalaga ang krus na yan. Ano po ang sabi? Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passion and desire. Kaya po kaya natin na ma-overcome. Pwede po tayong magtagumpay. Ano po? Lumakad po tayo sa Espiritu. Dahil ano po ang bunga ng Espiritu? Love, joy, peace, forbearance. Pag-ibig. Ano po? Tunay na pag-ibig. Joy, may kasiyahan po. Merong, ano po yung peace, kapayapaan. Kaya nga po doon sa Philippians chapter 4, ano po, sinabi doon, the peace that surpasses our understanding. Yung peace na yan, yung kapayapaan na yan, na hindi po natin maunawaan, hindi po natin ma-explain. Ano po, yan po yung magbabantay that will guard our heart, our mind to Christ Jesus. Forbearance, kindness, goodness, faithfulness, katapat, gentleness, and self-control. Tapunin niyo. Self-control. Kaya po kapag ang Espiritu Santo ay nasa sa atin po, may self-control tayo. Kahit na po, yung katulad po nung kay Jonathan, nung tinakbuhan niya po yung asawa ng hari, Jonathan nga po ba? Joseph, ano po? Kahit na ano pong ginawa ng reyna, ano po? Nag-alis na ng damit, pero anong ginawa? Joseph, tumalikod. Takbo. Yan po, sumukatan. Hindi katakot. Tayo pong mga lalaki, dapat ganun po tayo. Kapag dumating na po sa panahon na ganyan, sana po yung mga mata natin, ilamangas lang, ilamangarapin. Tiyak tayo agad. In Jesus' name, yan po. At saka ka na tumalikod. Amen po ba? Wala mo po ata ako sasangayon. Paspuriya po ata ang lawin. Yan po. Alam po ninyo, diyan tayo bumabagsak. Okay, pero ano po ang sabi niya? Kapag nandyan ang Espiritu ng Diyos sa iyo, meron kang self-control. Kung may pamilya ka, may faithfulness ka. Ano po? Faithfulness, unang-una sa Diyos. Pangalawa sa pamilya mo.
Mag-uumpisa na po tayo sa topic na love. Doon po, last pa lang yan. Ngayon po, love. What is love? Love is a many splendor. Yan po ang definition ng mundo. Love, an assurance of affection, the object of attachment, devotion, or admiration. Unselfish, loyal, and benevolent. Benevolent, the fatherly concern of God for humankind. Yan po yung kahulugan na binigay po ni Merriam-Webster. Biblical, ano po ang sabi ng love in biblical meaning? Sa John 3:16, yan po ang pag-ibig. Binigyan po ng definisyon ng Diyos yan. For God so loved the world. Basahin po ninyo. Basahin po natin. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Yan po yung pag-ibig sa Diyos. Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Definition po ng pag-ibig. Habang tayo po, o hindi pa man tayo pinapanganak, makasalanan na po tayo. Pero ang Diyos, si Kristo, 2,000 years namatay na po siya para sa ating makasalanan. Yan po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Yan po yung pag-ibig ni Kristo sa atin. Deuteronomy chapter 6 verse 5. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. Love. Yan po yung itinuturo sa atin kung ano ang pag-ibig sa Diyos. Matthew chapter 22 verse 37. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. Sa Deuteronomy po, love your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Sa Matthew 22:37, yung huli, with all your mind. Dahil ito po ang nagdidikta sa atin. Ang kaisipan. Sabi ko nga po lagi, life is not a series of chances. It is a series of choices. Ipili po tayo. Ito ang magdidikta. Kapag ang kaisipan po natin hindi nabago, hindi natin pinabago sa Holy Spirit, hindi po natin kayang pag-uwi ito. Mag-iisip yan, didiktahin niya ang buong katawan po natin kung ano yung gusto niya. Matthew 5:44. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Ito po, marami. Marami sa atin ang tataas ang kilay. Pero yan po ang utos ng Diyos. Yan po yung love sa Diyos. Love your enemies. Alam ko po, kahit na hindi po ninyo sabihin, tayong lahat, nagkaroon po tayo ng kaaway. Pero inuutos po ng Diyos, mahalin po natin yung mga kaaway po natin. Alam po ba ninyo, na mahirap yung may bitterness, may anger sa puso, may hatred, may resentment sa isang tao. Hindi ka po makaka-move on. Makikita mo lang yung taong yan, umiinit na ang ulo. Pero, ano po yung pag-ibig sa Diyos? Love your enemies. Magagawa po natin yan kapag lumalakad po tayo sa Espiritu. Kapag yung Espiritu ng Diyos ay nasa sa atin. Wala pong imposible. Tayo lang po kasi ang kumukontra. Tayo lang ang ayaw.
Ayaw natin gawin dahil gusto natin, yung naisin natin, kung minsan makaganti tayo. Pero kung lumalakad po tayo sa Espiritu, kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa atin, pwede po natin gawin. Galatians 5:22-23, binasa ko na po kanina. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. 1 Corinthians chapter 13, verse 4 and 8. Up to 8. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. That love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. But where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be still. Where there is knowledge, it will pass away. First Corinthians chapter 13. Pinagkay na po. Ipinaliwanag, dinefine kung ano ang love. Patient, matiis, mapagin. Hindi po envy, hindi mayabang. Sahin ko po sa Tagalog. Napakaganda po kasi ng Tagalog. First Corinthians chapter 13. Ang sabi po, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Amen po ba? Naunawaan po natin kung ano ang pag-ibig. Naunawaan po ba natin kung paano tayo pwede magtagumpay sa last of the last. Pag-ibig po. Tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na itinuturo ng Diyos sa atin. Ang pag-ibig na itinuro, ipinakita ni Kristo. Yan po sa krus ng Kalbaryo. Inibig niya po tayo unconditionally. Ganyan niya po tayo kamahal. At tayo po bilang mga mananampalataya, pwede rin po natin gawin yan. Nasa sa atin po yan. Kung hahayaan po natin na ang Banal na Espiritu Santo ang siyang maghahari po sa ating puso. Meron po akong kanta na gusto ko pong lagi naririnig ito, napakikinggan po, yung You Are My King. Meron pong isang stanza dito, ang sabi po, Amazing love, how can it be that you, my King, will die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that my King will die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. In all I do, I honor you. Amazing love. How can it be that you, my King, will die for me? Hari po natin. Pero ano po ginawa niya?
Namatay po siya sa krus ng Kalbaryo. Pinako po siya doon para sa atin. Para magkaroon po tayo. Maranasan po natin ang tunay na pag-ibig. Mga kapatid, sa gabi pong ito, between you and God, alam po ninyo kung ano po yan. Ano yung mga humahadlang? Ano yung pagnanasa na yan? Na hindi po ninyo maisuko. Pero sasabihin ko po sa inyo sa gabi nito, kaya po ninyo ma-overcome yan. Kaya po ninyo mapagtagumpayan yan. Pwede po kayo manalo sa laban na yan. Walk in Spirit. Hayaan po ninyo na ang banal na Espiritu Santo, ang banal na Espiritu, ang siya pong maghari sa puso ninyo, ang siya pong mag-control sa aking kaisipan. At magbunga po yan. Mararanasan po natin yung katagumpayan na matagal na po natin hinihingi sa ating Panginoon. Nasa sa inyo po yan. Desisyon po ninyo. Lagi ko po sinasabi nito. Kahit po na napakarunong pa na magsalita dito sa harapan na ito, ano man po yung sabihin niya patungkol sa salita ng Diyos, desisyon pa rin po ninyo ang mananayagan. Tayo ay pinagpala, kaya lahat ng nabago sabay-sabay ka na sumigaw.